Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw ding ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jeronimo, isang pari na dalubhasa sa banal na kasulatan. Sa katunayan, 40 taon niyang iginugol ang buhay niya sa pagsasalin ng Biblia mula sa Hebreo at Griego upang ito'y masalin sa salitang Latin na siyang lingwahe nung panahon na iyon. Ginawa niya yon sa Bethlehem, malapit sa lugar kung saan ipinanganak si Jesus Nazareno. At marubdob, sabi nga sa dasal kanina, buhay na buhay ang pag-ibig niya sa banal na kasulatan. Kaya nga sinalin niya para mas marami ang makaintindi sa Biblia. Popular si San Jeronimo sa katagang ang kamangmangan sa salita ng Diyos ay kamangmangan din kay Kristo. Hindi mo raw lubos na makikilala si Jesus Nazareno kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kaya ang mga tunay na deboto, hindi lang nagpoprosesyon, hindi lang namamanata. Mahalaga po yun, nagdarasal, nagsasakripisyo, pero dapat kasama rin sa gawain ng isang tunay na deboto ni Jesus Nazareno ang magbasa ng Biblia. Dahil lalo natin daw nakikilala si Jesus Nazareno sa kanyang salita. Siyempre, hindi mo makikilala si Jesus kung makikinig ka lang sa ibang salita. Sa salita ng kahit pari man yan, o obispo, o pastor, o anuman. Pero kung hindi tayo babalik sa mismong sinabi ni Jesus Nazareno, hindi natin siya lubos na makikilala. Sabi nga ni San Jeronimo, kapag tayo'y nagdadasal, kadalasan tayo ang nangungusap sa Diyos. Totoo naman po yun. Pag pinagmamasdan ko kayo, pagluhod na pagluhod nyo, nakikita ko agad ang buka ng inyong bibig. Dahil sa dasal, kadalasan tayo'y nagsasalita. Kaya nga, di ba, sabi ko lagi, wag lang tayo, wag kayong uuwi kagad pagkatapos yung magsalita. Hindi pa kumpleto ang dasal. Dahil ang tunay na dasal, hindi lang tayo ang nagsasalita. Dapat nagsasalita rin si Jesus Nazareno sa atin. At sabi nga ni San Jeronimo, pag nagdadasal tayo, kadalasan tayo ang nangungusap sa Diyos. Pero pag nagbabasa daw tayo ng Biblia, binabasa natin ang salita ng Diyos ang nangungusap sa atin. Kaya magandang magbasa ng Biblia kasi doon ang nagsasalita ang Diyos. Kaya napansin nyo, ang mga lectors natin pag nagbabasa dito, ano yung sinasabi nila pagkatapos magbasa? Ang salita ng Diyos. Kaya sana tuwing dumadalo rin tayo ng banal na misa, nakikinig tayo sa mga pagbasa sapagkat isa rin ito sa pamamaraan na nagsasalita sa atin ng Diyos. Minsan akala natin hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Akala natin hindi tayo pinapansin ng Diyos. Yung pala,
nangungusap na siya, nagsasalita na siya, sa misa pa lang, sa banal na kasulatan. Pero, di ba mga magulang, minsan sinasabi mo sa mga anak, hindi naman kasi kayo nakikinig. Ang tagal ko nang sinasabi sa inyo yan eh. Ang problema, hindi kayo nakikinig. Baka ganun din ang sabihin sa atin ni Jesus Nazareno. Matagal na kitang kinakausap tuwing nagpupunta ka sa Quiapo. Ang problema, hindi ka nakikinig. Ikaw lang nagsasalita. Ang problema, ang dami-dami mong iniisip. Nandito ka sa loob ng simbahan, tuliro ka. Baka iniisip mo na, anong kakainin namin mamaya? Saan kaya kami pupunta? No? Anong bibilin ko kaya mamaya? No? Hayaan muna nating magsalita ang Diyos. Hayaan muna nating makinig tayo sa Diyos. Ngunit, mahirap. Sabi nga sa Ebanghelyo ngayon, sinabi na ni Jesus Nazareno ang sasapitin niya na siya'y daranas ng pagdurusa, ipagkakanulo ang anak ng tao. Pero hindi raw ito maunawaan ng mga alagad. Pwede rin tayong makinig, pero katulad ng mga alagad, hindi pa rin natin maintindihan. Kaya nga kahit magbasa tayo minsan ng Biblia, kaya iba siguro sa inyo, nakakatulog na lang pag nagbabasa ng Biblia, kasi hindi rin natin maintindihan. Dalawang bagay ang kailangan. At huwag kayong mag-alala pag hindi nyo agad naintindihan ang pangungusap ng Diyos sa inyo. Siguro iba sa atin ngayon, Lord, ang hirap na ng buhay ko. Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Tapos ito yung pagbasa. Wala akong maintindihan. Huwag kayong mag-alala. Kahit si Jesus Nazareno, hindi nagsawa. Alam niyang hindi siya naintindihan ng mga alagad niya, pero patuloy pa rin niyang kinakausap sila. Patuloy pa rin siyang umaabot sa kanila. Tayo minsan, di ba? Pag hindi ka naintindihan ng kausap mo, sabihin mo siguro, sige, wag na lang, wag na, sige na, umalis ka na. Tayo, naiinip tayo pag hindi tayo naiintindihan ng kausap natin. Sabi, humanap ka na ng ibang kausap mo. Pero mabuti na lang, hindi ganun si Jesus Nazareno. Hindi niya tayo sinusukuan. Katulad ng ginawa niya sa mga alagad. Dumating ang panahon, doon lang naunawaan ng mga alagad. Ano yung sikreto ng mga alagad? Dalawang bagay. Ang Espiritu Santo. Diba, naintindihan nila lahat nang bumaba ang Espiritu Santo. Kaya, lagi nating ipagdasal. Lagi nating sabihin kay Jesus Nazareno, ipadala niyo po ang Espiritu Santo. Hindi ko po maintindihan anong sinasabi niyo sa akin ngayon. Hindi ko po maintindihan ano nangyayari sa buhay ko ngayon. Hindi ko maintindihan bakit ganito ang asawa ko ngayon, ang anak ko ngayon. Ipadala niyo po ang Espiritu Santo para maliwanagan tayo. Pangako yan ni Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad. Isusugo ko sa inyo. Pagbalik ko sa Ama, ipadadala ko ang Espiritu Santo. Kaya isang dasal na napakamakapangyarihan, alam nyo mga kapatid ay ito, Come Holy Spirit. Kapag nalilito ka, nalulungkot ka, nagagalit ka, nalulumbay ka, nade-depress ka, Come Holy Spirit. Jesus Nazareno, ipadala mo ang Espiritu Santo. At ang ikalawang susi, upang maintindihan nila ang sinabi ni Jesus Nazareno, ang salita ng Diyos, ay ang simbahan. Kung mag-isa ka lang talaga magbabasa ng banal na kasulatan, mag-isa ka lang uunawa sa Biblia, talagang mahihirapan ka. Baka kung ano-ano pa maisip mo. Baka iba pa, malayong-malayo sa gustong sabihin sa iyo ng Diyos. Dahil kailangan ang paggabay at pakikisama ng simbahan na siyang magtuturo sa atin. Kaya yung mga alagad, sino yung nakaunawa?
Yung mga magkakasama. Yung mga humiwalay, sino yung unang humiwalay? Si Judas. Yung ibang mga alagad na kumalas, hindi nila naunawaan ang salita ni Jesus Nazareno. Kaya may simbahan. Kaya si San Jeronimo, napakahalaga sa kanya na unawain ang banal na kasulatan ayon sa turo ng simbahan. Dahil nauna ang sambayanan kaysa sa Biblia. Wala pang Biblia. Walang iniwan si Jesus Nazareno na, ito may Bible. Basahin nyo na lang pag wala na ako. Walang ganoon. Nauna ang simbahan bago ang banal na kasulatan. Matagal pa bago na isulat ang lahat. Kaya, huwag tayong mag-atubili. Napansin nyo yung mga alagad? Hindi nila naunawaan at nangamba silang magtanong. Hindi sila nagtanong. Di ba may commercial dati, huwag kang mahiyang magtanong. Ganon din sa banal na kasulatan, huwag tayong mahiyang magtanong. Sa Diyos, sa mga mas may alam, ano ba ang turo ng simbahan? Ano ba ang sinabi sa katekismo upang lubos nating maunawaan ang gustong sabihin sa atin ng Diyos? Kaya't sa pagpapatuloy ng banal na misang ito, buksan natin ang ating puso. Alam nyo, naniniwala ako ngayon, walang uuwi na hindi kinausap ng Diyos. Lahat tayo ngayon, ikaw mismo, may gusto sa iyong sabihin si Jesus Nazareno, para sa iyo lang. Ang mahalaga ngayon, buksan mo ang puso mo. Tawagin mo ang Espiritu Santo. Patuloy ka magdasal ngayon. Habang tayo nagsisimba, huwag yung hiwalay na dasal. Minsan kasi, nagmimisa na tayo, nagro-rosaryo kayo, nagbabasa kayo ng ibang nobenaryo. Hindi po tama yung kasi ito ng misa ang pinakaganap na dasal. Kung may pinakamataas na uri ng dasal, misa na po yun. Kaya huwag niyong sasabayan ng misa ng ibang dasal. Hindi po rin, kaya hindi niyo rin marinig, nagsasalita na pala si Jesus. Pero kasi may sarili kang dinadasal, may sarili kang binabasa, may sarili kang pinapakinggan. Meron siyang gustong sabihin sa iyo lamang, para sa iyo lamang, na kailangan mo ngayon sa buhay mo. Kaya manahimik tayo sandali. Sa dasal ni San Jeronimo, tawagin natin ang Espiritu Santo. Come, Holy Spirit. Halina, Espiritu Santo. Tulungan niyo po kaming makinig. Tulungan niyo kaming maunawaan kung ano ang gustong sabihin ni Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, kausapin niyo po kami. Handa kaming makinig.